Samantala, tuloy ang paghanap na opisina ni Vice President-elect Leni Robredo dahil ayaw niya sa Coconut Palace. Mahal daw ang renta. Isa sa mga pinagpipilian ng kontrobersyal na Boracay Mansion sa Quezon City. Saksi si Salima Refran. Ang kontrobersyal na Boracay Mansion noon, isa ng executive house ng Quezon City Local Government ngayon. At kung matuloy ang plano, pagdating ng susunod na buwan, isa raw ito sa mga seryosong pinagpipilian ni Vice President-elect Leni Robredo na maging opisina. Tinulungan ko siya maghanap ng mga lugar. Marami rin kaming mga na-identify na pwede niyang gawing tanggapan. Pero isa sa naisip ko na talagang tingin ko kabagay sa kanya yung executive house ng Quezon City. Naging kontrobersyal noon ang Boracay Mansion dahil sa bukod sa isa raw ito sa mga tagong yaman ni dating Pangulo at ngayon Manila Mayor Joseph Estrada, may Boracay na white sand pa sa tabi ng pool nito dati. Pinatayuan ito ni Mayor Herbert Bautista ng isang 2-story building at ginawang special reception house para sa mga foreign dignitaries. Magkakatalo na lang daw kung magkano ang renta. Ayaw daw kasi ni Robredo ng masyadong mahal. Our priority now is, given the time still available to us, is to find a suitable location at the soonest possible time so that we can arrange for it to be her office as much as possible starting after taking her oath. Ang pagtira naman sa Coconut Palace sa Pasay na isa sa ginagamit na tanggapan ni outgoing Vice President Jejo Marbinay, tinanggihan na raw ni Robredo. 484,000 pesos kada buwan kasi ang renta sa Coconut Palace. Bukod pa yan sa 213,000 pesos na renta sa kalapit na PNB building para sa administrative, operations at finance staff ni Binay. Pwede rin daw gamitin ni Robredo ang PNB building hanggang katapusan ng taon. Bigyan naman natin ng, di ba, ng dignidad yung opisina. It's not Binay himself, it's the office, no? Kanina, formal lang i-turn over ang status report ng tanggapan ni Binay sa transition team ni Robredo. Nakapaloob dito ang mga nagawa na at mga nakabinbing proyekto at natitirang pondo ng Office of the Vice President. 78 million lang daw sa 500 million na pondo ng OVP sa taong ito ang nagastos. Ako si Salima Refran, ang inyong saksi.